May mga lamay na para lang sa patay, pero may mga gabing ang tunay na nililibing ay yung mga alaala na pilit nating tinatakasan. Akala ko uupo lang kami sa tabi ng mga kandila, makikikape, makikinig ng ilang kwento tapos uuwi. Pero may mga gabing hindi ka lang basta uuwi. May mga gabing may isasama kang hindi mo alam kung kailan bibitaw. Magandang gabi po sa inyo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Joni. Matagal na po akong tagapakinig ng mga kwento ninyo at ngayon ko lang talaga naisipang magsulat. Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari noong isang lamay na pinuntahan ko kasama ang kaibigan kong si Joel. Hindi naman kami madalas pumunta sa mga ganong okasyon lalo na't hindi rin naman namin kadugo yung namatay. Pero close kasi kami sa apo ng matanda kaya parang nahiya naman kaming hindi magpakita kahit saglit lang. Sabi pa nga ni Joel na kung hindi lang daw dahil sa kaibigan namin na apo ng namatay ay hindi siya sasama. Matatakutin kasi talaga yun lalo na sa patay. Kaya noong nasa daan na kami, papalapit na roon sa maliit na baryo nila. Pagbaba namin, malamig na agad yung simoy ng hangin. Parang kakaiba kasi medyo maalinsangan noong araw na yun. Pero paglapit namin sa kanto kung nasaan yung bahay, parang biglang humangin ng malamig. Nadaanan pa namin yung bahay ni Mang Celso. Dati barong-barong lang yun. Yung tipong tambakan ng yerot kahoy. Pero ngayon, may gate na bakal, bagong pintura at may CCTV sa may pinto. Habang papalapit kami sa bahay ni Mang Celso, napansin ko na may kakaibang lamig sa hangin. Hindi yung karaniwang simoy na dala ng gabi, kundi yung parang may bumabantay na hindi mo makita. Ang mga anino sa paligid ay parang sumabay sa bawat hakbang namin. At kahit tahimik, ramdam kong may mga matang sumusulyap mula sa dilim. Ganun yung pakiramdam ko. Sabi ng mga taga roon nanalo raw si Mang Celso sa sabong. Pero ang bilis ng pagyaman, parang may tinaya siya na mas malaki kaysa sa pera. Pagkasabi niyon, biglang kumalabog ang gate sa loob ng bakuran. Wala namang hangin. Isa lang na tunog, parang may sumubsob o kumalabog mula sa loob. Saglit lang yun, pero sabay kaming napatigil kasi nakapagtataka naman. Napatingin ako kay Joel at napangiti na lang siya sa akin. Ako naman, kunwari hindi ako kinakabahan. Pero sa totoo lang, nanindig lahat ng balahibo ko noon sa hindi malamang dahilan. Tapos yung daan papasok sa dinaraanan namin ay madilim. Wala halos ilaw kasi patay lahat ng poste maliban sa isa na parang laging nagfi-flicker. Yung mga stray dogs sa gilid ng kalsada hindi man lang gumalaw nung dumaan kami. Nakatingin lang sila sa amin habang lumalakad kami papalapit. Isa lang ang tunog, yung tsinelas naming dumadampi sa semento. Nakakabingi yung katahimikan. Pagdating namin sa tapat ng bahay, may mga tao sa may tarangkahan pero tahimik lang sila. Para bang nagkakatinginan lang at mahina yung buglungan. Bahagya akong ngumiti at nagmano sa mga matatanda pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may mga matang nakatingin sa akin na hindi ko makita. Bumati rin si Joel pero hindi na siya nagbibiro gaya ng dati. Tahimik lang siya. Seryoso yung mukha. Yung mga kandila sa harap ng bahay, kumikislap yung mga apoy kahit walang hangin. Tapos amoy na amoy mo yung bulaklak. Mabigat yung bango. Parang luma at bulok na bulaklak na pinilit ayusin para magmukhang sariwa.
Sa loob ng bahay habang tahimik ang lamay, napansin ko na may kakaibang amoy. Hindi lang ang karaniwang halimuyak ng bulaklak at kandila. Parang may halo itong lumang lupa at usok na nagdadagdag ng bigat sa hangin. Nang pumasok kami sa loob, nandun yung kabaong. Agad kong naamoy yung amoy ng kahoy, bagong pintura at barnis ng kabaong. May salamin yung takip at maliwanag yung ilaw sa loob, pero yung buong paligid, parang masyadong madilim kahit marami ng kandila. Tahimik ang mga tao sa paligid. May iilan na nakaupo sa bangkito, nakayuko, hawak ang rosaryo pero parang malayo ang isip. Yung iba nakapikit, pero hindi mukhang nagdarasal. Parang naghihintay. May matandang babae sa sulok na panay ang sulyap sa kabaong habang mahigpit ang hawak sa kwintas na may krus. Para bang may alam siya na ayaw niyang sabihin. Paglapit ko sa kabaong, napansin ko agad yung lola na parang hindi siya natutulog. Parang galit yung mukha niya at ang itim-itim ng mga labi niya. Yung mga kamay niya nakayukom, parang pilit na pinipigilan na may hawakan o kunin siya. Tapos may mga maliliit na gasgas yung loob ng salamin. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakapansin, pero parang may mga kuko na nagmarka doon. Kinilabutan ako, kaya umalis na lang ako doon sa harapan ng bangkay ng matanda. Sumunod si Joel. Nagkape muna kami sa may kusina. Tahimik yung mga tao sa loob. Yung ilan nakaupo lang sa gilid, yung iba natutulog na. Pero may dalawang babae akong nadinig na nagbubulungan. Sabi nung isa, "Ayun na nga, akala niya makakalusot siya, lahat may bayad." Tapos natahimik sila nung nagkatinginan kami ni Joel. Ako naman hindi ko nalang pinansin, pero ramdam ko na hindi lang basta natural na kamatayan yung nangyari sa lola. Pagbalik namin dun sa upuan namin sa may likod, nilapitan kami nung apo. Halata mong puyat at namumutla. Mahina lang siya magsalita pero malinaw yung sinabi niya. Kinuha na siya. Siningil na siya ng mga engkanto. Napatingin ako kay Joel, pero hindi siya nagulat. Ako lang yata ang napakunot noo at nagtaka. Sinabi nung apo na matagal na daw kwento yun na yung lola niya nagpunta sa isang albularyo dati at nagdasal daw para yumaman. At pumunta daw siya sa balete nung gabi at nag-iwan ng mga alay. Sabi nila, yung balete raw na yun na nasa likod ng lumang sementeryo hindi basta ordinaryong puno. Malapad ang lilim kahit tanghaling tapat at kahit anong araw laging may basang lupa sa paanan. May mga lumang kandila paraw at basag na garapon na naiwan sa paligid. Parang may mga nauna na ring nag-alay doon bago ang matanda. Pagkatapos noon biglang umangat yung buhay nila. Pero tuwing madaling araw daw, may mga anino na dumadaan sa bintana ng lola niya at sabi nito, pagdating ng panahon, babalik din sila para kunin yung ipinangako. At ang gabi raw na yun, ang panahong tinutukoy. Hindi na kami makapagsalita masyado pagkatapos noon. Niyaya ko si Joel na doon na lang kami umupo sa pinakalikod. Tahimik yung paligid at yung mga kandila parang mahihinang umiilaw. May pumasok na pusang itim. Umakyat sa lamesa tapos biglang umalis nung malapit na siya sa kabaong. Hindi ko alam kung bakit pero parang ayaw niya roon. Pagkaupo namin, umayo si Joel at sumandal. Inabot yung tasa niya at humigop ng kape. Tapos ngumiti sa akin. Yung tipong ngiti na parang may binabalak. Sabi niya ng mahina, "Kung ikaw, papayag ka ba na ganyan ang kapalit ng yaman?"
Napakagat ako sa labi at ngumiti ng pilit. Di ko alam, sabi ko. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang isasagot. Parang may gumugulo sa akin. Tumawa si Joel ng mahina tapos yumuko siya at bumulong sa akin. May kwento ako tungkol dyan. Nakakatindig balahibo. Gusto mong marinig? Napailing ako pero natawa na rin. Sige, sabi ko. Tapos sabi ko rin, ako rin may kwento. Hindi nga lang kasing lupit siguro ng sayo. Pagtingin ko sa orasan, 2:00 na ng madaling araw. Yung ibang tao sa paligid tulog na tulog na. Yung ibang kandila na uupos na at yung mga apoy kumikislap-kisap sa hangin na hindi ko nararamdaman. Parang kami lang dalawa ni Joel yung gising at sa totoo lang, parang kami na lang dalawa yung naiwan sa buong bahay. Humigop siya ulit ng kape. Tumingin sa akin ng matalim at bumulong ulit. Gusto mo marinig? At doon nagsimula yung gabing hindi ko na makakalimutan, Sir Jupiter. Yung mga kwentong hindi ko na sana gustong malaman, pero wala na akong nagawa, kundi makinig. Humigop muna si Joel ng kape saka siya umayos ng upo at tumingin sa akin. Medyo matagal bago siya nagsalita kaya napatingin ako sa mga kandila sa paligid. Halos kami na lang dalawa ang gising. Yung ibang natutulog nakasandal sa dingding at nakayuko sa mga upuan. Pero kami, parang mas lalo pa kaming nagising nang narinig ko yung unang mga salita ni Joel. Alam mo kung bakit hindi ako natatakot sa mga kwentong engkanto? Tanong niya, pero hindi ko alam kung gusto ba niyang sagutin ko. Tumango na lang ako at hinintay siyang magpatuloy. Napangiti siya, pero parang pilit lang. Kasi lumaki akong may utang sa kanila. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon pero nagpatuloy siya. Lolo ko. Siya ang unang nag-umpisa. Kwento daw ito nung dekada 70 pa lang. Mahirap na mahirap daw sila noon. 7 magkakapatid ang tatay niya at isang maliit na palayan lang ang pag-asa nila para mabuhay. Laging kulang. Laging may utang. Laging humihingi sa kamag-anak pag enrollment na at magkakandara pa kung saan kukuha ng bigas bago matapos ang linggo. Yun daw ang palagi niyang naririnig nung bata pa siya. Yung buntong hininga ng lolo niya at iyak ng lola niya tuwing gabi. Kaya isang araw nagpasya daw yung lolo niya na magbungkal ng lupa sa bandang dulong parte ng baryo. Yung lupang yun, wala raw may gustong hawakan. Ang tinutukoy ni Joel ay isang balete. Malaki, matanda at ang balat nito ay kulay itim, parang nasunog. Kalbo na ang paligid nito. Walang ni isang damong tumutubo sa paligid. Lahat daw sa baryo ayaw sa lugar na yun. May mga sabi-sabi kasi na tirahan yun ng mga bantay. Mga engkanto na tahimik lang sa gubat pero marahas pag ginulo mo yung lugar nila. Pero yung lolo niya, wala nang pakialam kung totoo man daw o hindi. Kailangan pa rin nilang kumain. Kaya isang hapon bitbit ang kalawanging itak. Mag-isa siyang tumungo sa balete. Tahimik ang paligid, ni walang huni ng ibon. Habang pinapuputol ng lolo ni Joel ang makakapal na sanga, bawat bagsak ng itak ay parang may sumasabay na tunog ng ungol mula sa puno. Ramdam daw niya ang mga matang nakamasid mula sa kakahuyan na hindi niya makita. Pero sigurado siyang naroon. Bawat galaw niya may sumusunod. Hindi mabilis, pero palihim.
Unang gabi matapos niyang simula ng pagbubungkal, napansin daw ng lola niya na parang may kakaibang amoy sa loob ng bahay. Wala naman daw silang niluluto o pwedeng pagmulan ng kakaibang amoy. Tapos biglang humangin at kumikilos yung mga kurtina. Gumagalaw yung apoy ng gasera. May mga kaluskus din daw kahit walang pusa o daga. Pero yung lolo niya, parang mas gumaan ang pakiramdam. Kinabukasan may bumili agad ng ani niya. Doble ang kita. Sunod-sunod ang swerte. Sa isang taon lang nakabili siya ng kalabaw at bagong gamit para sa bukid. Nabayaran din lahat ng utang at napasok sa eskwela lahat ng anak. Parang imposible, pero nangyari. At hindi raw natapos doon kasi kada gabi habang tumatagal nag-iiba ang itsura ng lolo niya. Hindi na ito natutulog ng maayos. Lagi itong parang may inaabangan sa labas ng bahay. Kung minsan lalabas ito ng 10 oras at maglalakad papunta dun sa dating puno. Isang gabi, nagising si Joel at nakita niya mismo yung lolo niya sa gitna ng dilim. Nakatayo dun sa pinagputulan ng balete. Nag-iisa lang pero sumisigaw. Akin to! Hindi niyo po pwedeng kunin! Sa akin to! Kinabukasan, parang wala lang. Tahimik yung lolo niya. Nagkakape. Parang walang nangyari. Pero gabi-gabi raw nitong inuulit yun. Mas lalo itong nagiging matapang at galit habang sumisigaw din. Hanggang sa isang madaling araw, hindi na ito umuwi. Inaabot na ng liwanag. Wala pa rin ang lolo niya. Naghahanap na yung buong pamilya at kapitbahay hanggang sa may batang sumigaw mula sa dulo ng bukid. Nakita nila yung lolo niya. Nakahiga sa putikan sa mismong ugat ng balete na pinutol nito dati. Bukas yung mga mata, maputla yung mukha at yung mga kamay nito puno ng lupa. Parang pilit niyang kinakalkal pabalik yung lupa para makaalis siya doon na para bang may naglilibing sa kanya. Pero patay na siya. Nakakakilabot habang nakikita ng lahat ang bangkay ng matanda. Pagkatapos noon, hindi na sila ulit bumalik doon sa lupang yun. Nabenta lahat ng ani at nagkagulo yung mga anak. Umalis rin ang ilan sa baryo. Yung lola niya lagi lang umiiyak at sinasabing, hindi libre yun, hindi libre. May bayad lahat. Tumigil si Joel sa pagkikwento at tiningnan lang niya yung tasa ng kape sa kamay niya. Tahimik lang siya sandali, parang may iniisip. Hanggang sa marinig ko siyang mahina lang na nagsabi, hindi ko alam kung bayad na kami o kung kami naman ang susunod. Napayuko ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang bigat ng kwento niya. Ang bigat ng mga mata niyang nakatingin sa dilim ng likod bahay. Hindi ko na nagawang magbiro gaya ng dati. Tiningnan ko lang din yung mga kandilang nauupos na at naramdaman ko rin yung malamig na simoy ng hangin na dumaan sa pagitan namin. Para bang may dumaan sa tabi namin na hindi namin nakikita. At sa loob-loob ko parang gusto ko na lang sana na hindi ko na narinig yung kwento niya. Paglingon ko sa orasan, 3:00 na pala. Tulog pa rin ang lahat pero kami ni Joel gising na gising. At habang nagbabalik siya ng tasa sa mesa, ngumiti lang siya sa akin at mahina niyang sinabi, ikaw naman. Anong kwento mo? Hindi ko alam kung handa akong magkwento, pero hindi rin ako makatanggi. Kasi sa totoo lang, baka pag hindi ko sinabi, ako ang kunin nila. Huminga ako ng malalim at nilapag ko yung tasa ko sa mesa. Tumingin muna ako sa paligid bago ko ibinalik ang tingin ko kay Joel. Nakatingin lang siya sa akin. Parang hinihintay kung ano ang isusunod ko. Napangiti ako ng pilit at bumulong. Sige, kwento ko naman.
Sandali akong natahimik bago nagsimula. Bata pa lang ako, alam ko na ang tungkol kay Clara. Kapitbahay siya ng pinsan ko sa probinsya. Tuwing bakasyon kasi doon ako tumitira sa kanila. Magkatapat lang yung bahay ng pinsan ko sa isang makipot na daan malapit sa ilog. At sa totoo lang, kahit bata pa ako noon, ramdam ko nang may kakaiba na sa kanya. Si Clara ang pinakamaganda sa buong baryo. Yun ang madalas kong marinig kapag pinag-uusapan siya ng mga matatanda. Maputi siya. Parang hindi naglalakad sa bukid kasi laging malinis yung mga paa niya kahit galing sa labas. Mahinhin, tahimik, at parang laging may iniisip. Pero ang pinaka hindi ko makalimutan sa kanya, mahilig siyang maglakad sa tabi ng ilog kapag takip silim na. Araw-araw yun. Habang naglalaro kami ng pinsan ko, madalas namin siyang makitang nakatayo lang sa may batuhan, nakatingin sa agos ng tubig. Minsan nakaupo siya, minsan nakayapak, at minsan parang may kausap, pero hindi ko nakikita kung sino. Nung una akala ko nag-iisa lang siya. Hanggang isang hapon nadaanan namin siya habang nagtatakbuhan kami ng pinsan ko. Narinig namin yung tawa niya. Hindi yung mahina at mahiyaan niyang tawa. Iba, mas malakas, mas masaya. Parang may kausap siya na nagpapatawa sa kanya. Pero nung lumingon kami para tingnan kung sino yung kasama niya, wala kaming nakita. Wala kahit sino maliban sa kanya, pero nakatingin siya sa may puno sa kabilang pampang at parabang may kausap siyang hindi namin makita. Simula noon, nag-iba na yung tingin ng mga tao sa kanya. May mga nagsimulang magbulong-bulungan. Sinasabi nila na may kinahuhumalingan daw siyang hindi niya dapat kinakausap. May nagsabi pang hindi daw tao yun. Dumalas ang paglabas niya sa gabi. Minsan pa nga hating gabi na daw bumabalik siya sa bahay. Galit na galit yung nanay niya pero hindi siya sumasagot. Laging nakangiti lang siya at sasabihin, babalik siya. Mahal niya ako at kukunin niya rin ako balang araw. Yung mga matatanda pinagsabihan na siya na itigil na niyang makipag-usap sa kung anuman ang kinakausap niya. Pinuntahan pa siya minsan ng albularyo para payuhan. Pero ang sagot lang niya habang nakatingin siya sa bintana, sinasabi niyang, hindi niyo sa kilala. Hanggang isang gabi, hindi na siya umuwi. Full moon daw noon, yun ang sabi ng pinsan ko. Narinig daw nila yung pintuan nila na sumara sa kalagitnaan ng gabi. Akala ng nanay niya lumabas lang siya sandali pero hindi na siya bumalik. Kinabukasan, naghanap na sila. Sinuyod nila ang buong baryo, lahat ng bahay, pati yung bukid. Hanggang sa may nakakita sa mga tsinelas niya sa tabi ng ilog. Nakaayos lang sa batuhan at basa ng tubig. Sa tabi noon may iniwang 3 gintong barya, makintab, bago at parang hindi galing sa kahit saan dito. Pero wala na si Clara. Hindi na nila siya nakita mula noon. Akala ng lahat tapos na ang balita ng mahanap ang tsinelas at yung 3 barya pero hindi pala doon natigil ang kwento. Kinagabihan, may ilang kapitbahay na nakaupo sa maliit na kubo malapit sa tabing ilog. Nagkakwentuhan lang sila tungkol sa palengke at sa susunod na ani hanggang biglang tumahimik ang isa. Tapos sumenyas na makinig ang lahat. May dumaang hangin, pero wala namang kaluskos ng dahon. Ang narinig nila, boses babae. Mahina, halos parang buntong hininga sa simula. Pamilyar daw ang tono, malambing at malungkot na magkasabay. Ang sabi ng matandang si Aling Feli para raw lalabay na iniba ang salita. Pinakinggan nila ito ng mabuti.
Doon nila napansin na galing pala sa ilog ang tunog. Halika. Paos ng kaunti, parang bagong gising. Halika na. Mas malinaw na yung boses nung marinig ulit. Parang may inaakit. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Tahimik lang. Parang ayaw nila amining naririnig nila talaga. Parang ayaw nila amining naririnig nila talaga yun. Tapos, bigla na lang may malamig na hangin na dumaan. Yung tipo ng lamig na parang humahaplos sa balat mo. Pero pagtingin mo sa paligid, walang kahit anong dahong gumalaw. Wala ring simoy. Wala namang puno na dinaanan. Tapos yung dilim, parang nagkaroon ng mga alitap-tap. Pero hindi daw gumagalaw. Napansin nilang hindi ito mga alitap-tap kundi mga matang kumikislap. May mahihinang bulong na halos hindi mo marinig. Pero ramdam mong hindi maganda. Doon na nagsiuwian yung mga tao. Tahimik lang silang umalis at wala nang imikan. Lahat nagkakatinginan lang pero halatang nagkakaila. Kunwari wala lang pero kita sa lakad nilang nagmamadali. Sabi ni Aling Feli baka kuliglig lang daw. Baka kakaiba lang talaga yung tunog pero kinabukasan parang hindi na rin siya kumpiyansa sa sinabi niya. Kasi nung sumunod na gabi, ayun na naman. Narinig na naman nila yung tunog ng boses na minsan meron pang tono na parang kumakanta. Medyo mas malayo nga lang pero mas buo na yung bawat salita. Parang palapit pero dahan-dahan lang. Simula noon parang naging parte na ng gabi yung boses. Di naman eksaktong oras pero lagi nang lumalabas pagkagabi. Madalas lampas alas 10 ng gabi. Lagi galing sa gitna ng ilog. Minsan parang nag-iisa lang yung kumakanta at minsan may kasamang mahinang katawan. Parang may kausap pero hindi mo marinig yung sumasagot. May isang gabi, may mga batang naglalaro sa tabing ilog. Walang buwan nun, sobrang kapal ng ulap, kaya madilim talaga. Nung hinahabol-habol nila ang istesa, bigla raw natigilan yung mga bata. May nakita silang babae sa gitna ng ilog. Hindi siya lumulutang at hindi rin siya lumalakad. Nakatayo lang siya sa gitna ng tubig. Hanggang tuhod lang ang tubig, pero hindi siya gumagalaw. Nakaputi raw at mahaba ang buhok na nakalugay. Basa daw ang babae at nakangiti lang pero halatang hindi masaya. Parang naghihintay. Tinawag pa raw siya ng mga bata pero hindi sumagot habang nakatayo lang nakatingin sa kanila. Ang ginawa lang nila, bahagyang tumango. Yung parang sinasabing, halika na. Pero nung walang lumapit na bata, nag-iba daw ang ekspresyon ng mukha ng babae. Parang naggalit bago biglang nawala. Hindi naman daw lumangoy at hindi naman lumubog basta nawala na lang bigla na parang kinain ng tubig. Pagkatapos noon wala nang batang naglaro sa may ilog. Kahit yung matatanda, hindi na rin naglalaba ron. Hindi na rin nangingisda sa parte ng tubig na yon kahit alam nilang mas marami ron ang huli. Yung ilog kasi, Sir Jupiter, parang nag-iba. Parang may sarili na siyang oras, may sarili na siyang katahimikan. Tuwing gabi, sobrang tahimik ang paligid. Walang tunog kahit pang insekto. Tapos, maririnig mo na naman yung kanta. At habang tumatagal, sabi ng matatanda, parang mas lumalalim yung ilog. Kahit tag-init at hindi na bumababa ang tubig. Parang may humihigop sa ilalim. Lalo na kapag may mga dayo na nakikiligo sa ilog. May bigla na lang nawawala o inaayos ang katawan pero palayo. Ilan ng dayo ang nawala at namatay. Kaya ang tanong nila, si Clara nga ba yung nasa tubig? Natapos ako sa pagsasalita at napansin kong nakatitig si Joel sa akin.
Tahimik lang siya kahit ako. Para bang biglang nanumbalik sa akin yung tunog ng tubig ng ilog. Nung huling beses na bumisita ako roon, yung lamig ng hangin, yung pakiramdam na may matang nakatingin sa iyo mula sa dilim. Bumulong ako habang kinuha ulit ang tasa ko. Hindi ko alam kung ilang buhay na ang kinuha sa ilog na yon at kung meron pa bang kasunod. Hindi ko na magawang tingnan si Joel sa mata. Tumango lang siya saka sumandal at ngumiti ng kaunti. Pero hindi na siya nagtanong kasi pareho naming alam na minsan mas mabuting hindi na itanong kung sino ang susunod. Pagkatapos ng kwento ko tungkol kay Clara, tumahimik kaming dalawa ni Joel. Wala nang nagtanong pa. At wala na ring biruan. Ni hindi kami nagpapalitan ng tingin, parang pareho kaming napagod. Hindi pagod sa katawan, kundi pagod sa bigat ng iniisip, sa bigat ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Unti-unti kong napansin na nauupos na ang mga kandila sa harap ng ataol. Ang dating malalakas na apoy nagiging pino na lang, tila hinahabol ang huling lakas. Yung ilan sa mga tao nakatulog na sa bangko. Yung iba nakahiga sa banig, balot sa jacket. May ilan ding gising pa pero tulala. Parang hinihintay na lang na sumikat ang araw, pero makakatulog lang din ulit. Tahimik ang buong bahay. Wala nang umiiyak at wala nang nagkwekwentuhan. Pati kuliglig, parang tumigil na rin. Pakiramdam ko kami na lang ni Joel ang gising o baka kami na lang ang mulat pa sa takot. Tumayo si Joel at huminga ng malalim. Parang pilit niyang inaalis ang kung anumang kumakapit sa kanya mula pa kanina. Mauna na ako bro, bukas may pasok pa eh. Sabi niya, mahina pero diretso. Hindi na siya naghintay ng sagot at tumango na lang ako kasi parang nagmamadali siya. Kaya naman nagtaka ako dahil iniwan na lang niya ako bigla. Habang papalayo si Joel, napansin kong may taong nakatayo sa may gate. Ang akala ko isa lang sa mga gising pa. Pero may kung anong kaba ang nauna sa akin bago ko pa siya nakilala. Matangkad, nakasombrero at bahagyang nakayuko. Sa unang tingin aakalain kong isa lang sa mga kapitbahay na pauwi na rin. Pero nang makalapit ang liwanag ng kandila, nakita ko ang mukha. Si Mang Celso. Hindi siya kumikibo. Nakatingin lang sa loob ng bakuran para bang may inaantay. Naisip ko sanang tawagin siya pero may kung anong pumigil. Sa ilaw ng kandila maputla ang balat niya, parang mas maputla pa kaysa huling beses ko siyang nakita. At may kung anong lungkot sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Nagdahan-dahan ang lakad ni Joel nang mapansin niya si Mang Celso. Pero hindi rin siya lumapit. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Biglang umihip ang malamig na hangin kaya naman parang sandaling nawalan ng apoy ang kandila. Pero bumalik rin. Saglit lang yun, pero pagtingin ko ulit sa may gate, wala na si Mang Celso. Bukas pa rin ang pinto ng gate. Pero walang tao. Wala ring yabag ng paalis na para bang hindi siya talaga dumaan doon. Naiwan akong mag-isa sa gilid ng bakuran. Hawak ko pa rin ang malamig na tasa ng kape na hindi ko pala naubos. Napatingin ako sa ataol. Tahimik lang ang lahat. Parang natutulog lang ang bangkay ng matanda. Pero sa dibdib ko may bumibigat habang bumabalik ang mga bulong-bulungan kanina sa lamay na engkanto raw ang kumuha sa kanya. Hindi lang siya basta namatay kundi kinuha. Habang nakaupo ako roon, ramdam ko pa rin ang lamig ng presensyang kanina pa nakapalibot. Hindi ito hangin, hindi rin guni-guni. Iba. Parang may mga matang hindi tumitigil sa panonood mula sa dilim habang ganun na ganun
ang pakiramdam ko. Habang nakaupo ako doon, pakiramdam ko parang may nakapatong sa balikat ko. Hindi takot yung naramdaman ko pero parang may malamig na bagay na humahawak sa akin. Parang kamay na basa o galing sa labas na gusto akong pigilang umalis o may gusto pa itong iparamdam. Hindi ko alam kung guni-guni lang pero habang tumatagal ako sa upuan, parang may boses na unti-unting pumapasok sa isip ko. Pero parang may puwersa. Hindi lang siya ang kinuha. Hindi ko na alam kung alin ang mas totoo, yung lamig ng hangin o yung naririnig ko. Kaya tumayo na lang ako. Tinabi ko yung tasa, kunwari kalmado lang ako pero sa totoo lang gusto ko nang umalis agad. Ayoko na maramdaman ulit yung parang may malamig na kamay sa batok ko. Yung paninindig ng balahibo na parang may nakatayo sa likod ko. Paglingon ko, isang matandang babae ang naroon. Puti na ang kanyang buhok, kulubot na ang mukha. Mapanuri ang kanyang mga mata. Para bang may bagay na hinahanap sa kamay ko o kung anuman. Halos hindi ako agad nakakilos dala ng pagkagulat. Hindi ko kilala ang matanda hanggang sa nagsalita siya. Dapat pagdating mo rito may dala kang alay. Kung wala kang dala, dapat mayroon kang iiwan. Yun ang eksaktong sinabi ng matanda. Di ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin pero ng mga oras na yon, nakaramdam na ako ng matitinding kilabot. Sa kabila ng takot ay dumiretso na ako sa paglalakad paalis. Tahimik lang ang lahat. Pero habang naglalakad ako palabas ng bakuran, hindi ko maiwasang bilisan yung hakbang ko kasi kahit wala akong naririnig na yabag, pakiramdam ko may sumusunod pa rin. Paglabas ko ng bakuran, malamig ang hangin. Tahimik ang paligid habang naglalakad ako pauwi. Walang tao sa daan pero pakiramdam ko may kasunod ako. May mga sandaling parang may aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko o yabag na hindi ko makita kung saan galing. Hindi ko alam kung pagod lang ako o may talagang kakaiba. Pero habang tumatagal mas lumalalim yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Ayokong isipin pero siguro nga nagsisimula na yung kinatatakutan ko. Madilim ang daan papunta sa kalsadang Baku-Bako. Wala na halos ilaw ang mga poste. Tahimik din ang paligid. Maliban sa kaluskos ng mga dahon at huni ng kuliglig sa malayo. Habang naglalakad napansin ko yung mga aso sa kanto. Tahimik silang nakaupo. Pero lahat nakatingin sa akin. Hindi sila tumahol, hindi rin kumalaw. Parang mga estatwa lang sila na nakasunod ang tingin sa bawat yapak ko. Kinilabutan ako. Maya-maya, parang may maririnig akong yapak din. Sa likuran ko, mahina lang nung una. Huminto ako, tapos huminto rin yung tunog. Luminga ako, pero wala namang tao. Wala rin akong makita sa paligid kundi anino ng mga puno at mga bahay na walang ilaw. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Pero habang naglalakad, parang bumibigat yung hangin. Parang dumidilim lalo yung paligid kahit may buwan. At yung mga dahon sa gilid, gumagalaw na parang may dumadaan kahit walang hangin. Minsan sa gilid ng paningin ko, parang may mga dumadaan na anino. Payat, baluktot ang katawan, parang matanda na nakayuko at sumusunod lang sa distansya. Hanggang sa may narinig akong tinig na kasabay ng hangin, mahina lang pero malinaw. Halika na. Nagmumula yun sa likuran ko kaya napahinto ako. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ba dahil sa mga kwento namin ni Joel kanina o totoo nga. Pero kinilabutan ako mula batok pababa sa likod. Humakbang ako uli, mas mabilis. Hindi ko na tiningnan kung ano man ang nasa likod ko.
Pagtingin ko sa tapat ng bahay namin, ramdam ko pa rin yung tingin mula sa dilim. Parang hindi ko siya maiwanan. Parang kahit nasa pinto na ako, nandyan pa rin siya sa di kalayuan, nakatayo lang at naghihintay. Bago ko buksan yung pinto, narinig ko uli. Mas palapit na, mas malinaw, mas malamig ang tinig. Ako ang kumuha sa kanya at ikaw na ang susunod. Dahan-dahan akong lumingon. Wala akong nakita, pero parang may anino sa ilalim ng puno. Gumalaw lang saglit, tapos nawala. Pumasok agad ako at sinarado ang pinto. Kinandado ko at dumiretso sa bintana. Sumilip ako pero wala namang tao sa labas. Pero hindi ko maalis yung pakiramdam na may nakatayo pa rin sa madilim. Nakatingin sa akin. Tahimik. Naghihintay. Hindi ko akalaing magtatagal ako sa lamay na yon. Akala ko gaya lang ng dati. Pupunta kami saglit, makikikape, makikipagkamay, uupo sandali tapos uuwi rin. Pero hindi ganon ang nangyari. Nang gabing yun, may nadala ako pauwi. Hindi pagkain o gamit, kundi tanong. Tanong na hindi ko alam kung may sagot. At simula noon, hindi ko na rin siya mabitawan. Sir Jupiter, hindi ko alam kung may nakikinig sa kwento namin ni Joel. Pero gaya nga ng sabi niya noon, minsan kahit hindi tayo sigurado kung may taong makikinig sa atin, mas mabuting sabihin na lang ang kwento. May labas, may bahagi, kaysa itago sa sarili. Matapos ang gabing yun, hindi na ulit kami nagkita ni Joel. Nag-message siya isang beses, ang sabi niya, "Ingat ka bro." Tapos wala na. Hindi ko na alam kung umalis siya sa trabaho, lumipat ng bahay, o kung sinasadya niyang umiwas. Hindi ko siya masisi. Kahit kasi ako, hindi ko na rin binalikan yung lugar na yun. May mga bagay talaga na hindi mo na kailangang balikan dahil kusa silang bumabalik. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ko nang mapansin yung mga patay-sinding ilaw sa bahay. Akala ko nung una guni-guni lang pero paulit-ulit eh. Hindi naman luma ang wiring. Bagong gawa pa nga yung ceiling namin, tapos bago rin yung mga LED bulbs. Pero gabi-gabi may isang ilaw na nagfi-flicker. Minsan sa kusina, minsan sa banyo, minsan naman sa loob ng kwarto ko. Walang regular na pattern pero laging gabi. Laging mga bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Sabi ng nanay ko, baka grounded lang daw. Pero nung tinawag namin yung electrician, wala raw problema. Tinest niya lahat ng sasakyan, bumbilya, switch, okay naman lahat. Wala rin daw siyang nakitang maluwag sa linya. Pagkatapos noon, nagsimula na rin yung mga tunog. Hindi siya palagi, pero pag may meron, hindi siya palagi, pero pag meron, mapapatingin ka talaga. Kaluskos mula sa kisame na parang may gumagapang sa pagitan ng kisame at bubong. Minsan maririnig mo lang isang beses tapos biglang wala na. Pero may mga gabing paulit-ulit siyang bumabalik, lalo na pag tahimik na sa paligid. May mga yabag din sa hagdan. Isang hakbang lang, tapos titigil na. Para bang may sumusubok kung gising na ako. Tapos minsan may tunog ng naglalakad na nakapaa sa tiles ng sala. Para bang may pumasok na walang sapatos galing sa labas. Basa pa ang paa, pero wala naman kaming maiiwan na bakas kapag sisilipin ko. Nakapagtataka dahil wala rin kaming alagang hayop. Naguguluhan na ang isip ko na kung ako lang yung nakakaramdam at nakakarinig noon, kaya hindi ko rin na masyadong ikinikwento sa iba. Pero alam kong hindi ako makatulog ng mahimbing. Napapadalas na kasi na parang laging may gumigising sa akin. Hindi alarm,
Hindi ingay kundi pakiramdam ko lang talaga may ibang presensya sa kwarto. At tuwing magigising ako, laging pareho ang oras. 3:30 ng madaling araw. Paulit-ulit. Parang hindi aksidente, parang may gumigising talaga. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, pero habang tumatagal parang mas lumalalim yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa labi ng bahay. Isang madaling araw, habang nasa banyo ako, napatingin ako sa salamin habang naguhugas ng kamay. Walang kakaiba sa una, pero ako lang. Pero dahil sa puyat, maputla ang mukha ko sa ilalim ng fluorescent light. Bahagyang maga ang mga mata dahil ilang gabi na akong hindi nakakatulog ng maayos. Naghilamos ako ng mukha pero hanggang sabon lang ako at bigla na lang akong kinilabutan. Hindi dahil sa lamig kundi dahil sa ganoong pakiramdam na naman. Sa batas, sa pakiramdam na may nakatayo sa likod ko. Agad kong tinubigan ang mukha ko pero wala akong nakita sa salamin. Refleksyon ko lang na wala namang kakaiba. Pero ang weird doon, ramdam ko yung presensya, yung parang may humihinga sa batok mo pero wala kang maririnig. Yung uri ng katahimikan na hindi nakakakalma kundi nakakabingi. Wala namang nakatingin sa akin pero pakiramdam ko talaga may kung anong tumititig. At ang balat sa batok ko parang biglang namanhid. Hindi ko na tinapos ang paghuhugas. Basa pa ang mga daliri ko nang pihitin ko ang doorknob. Mabilis akong lumabas ng banyo pero hindi na ako lumingon pa. Wala akong narinig, wala naman akong nakita pero ang puso ko halos tumalbog sa kaba. Kaya dali-dali akong lumabas. Sinubukan kong wag isipin yung mga napapansin ko. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang ako, baka guni-guni. Pero simula noon, parang may sumama na sa akin, pauwi. Habang tumatagal kasi, mas madalas ko na siyang nararamdaman. Hindi lang sa bahay, kundi kahit sa biyahe pauwi. Kuminsan habang naguhugas ng pinggan at kapag sinubukan kong baliwalain, saka naman dumadating yung mga panaginip. Paulit-ulit lang, parang stuck sa isang frame. Nasa lamay pa rin kami ni Joel, pero bigla na lang akong iiwan ni Joel mag-isa. Wala ng tao, wala ng tunog ng mga kwentuhan, yung mga kandila na uupos, yung ataul bukas na sa pakiramdam ko. Gusto akong palapitin pero wala akong lakas ng loob para lapitan. At sa panganib laging may boses, hindi malakas, hindi rin galit, pero galing sa dilim. Nanggagaling sa likod ko. Parang bulong na malapit siya pero hindi ko marinig ng buo. Hindi ko nakikita kung sino, pero alam ko kung ano siya. Yun yung narinig kong bumulong noon sa madilim na kalsada pauwi. Yung boses na walang mukha. Pero hindi mo makakalimutan ang bigat ng presensya niya. Isang gabi, pauwi ako galing trabaho. Gabi na pero sanay na ako sa oras na yon. Tahimik na ang paligid, malamig ang hangin, pero wala pa namang kakaibang nangyayari. Bitbit ko yung maliit kong shoulder bag, hawak ang cellphone ko bilang flashlight, gaya ng nakasanayan. Pero paglapit ko sa mismong kanto papunta sa 6, saka ko lang napansin. Patay lahat ng ilaw. Hindi lang poste, pati mga bintana ng bahay madilim. Sarado ang mga pinto. Walang aninong gumagalaw sa loob. Walang kumikislap na ilaw mula sa TV. Wala ring ingay ng radyo o kahit ungol ng electric fan. Para bang sabay-sabay na natulog ang buong kalsada at mas tama sigurong sabay-sabay
silang dalawa. Mas tahimik kaysa sa normal. Sa totoo lang, sanay ako sa mga brownout at kahit noong may blackout pa sa buong barangay, hindi naging ganito. Kasi may asong tumatahol pa rin. May kapitbahay na tumatambay sa labas kahit madilim. May mga iilang batang naglalaro pa rin pero ngayon, wala na. Ang tanging ilaw ko lang ay galing sa cellphone. At habang naglalakad ako, hindi ko maiwasang humawak ng mas mahigpit sa strap ng bag ko. Pagdating ko sa likuran, sa kanto, huminto ako. Hindi ko alam kung bakit ako napalingon. Instinct siguro. At sa dulo ng kalsada, malapit sa poste, may aninong nakatayo. Manipis na anino, halatang payat na tao ito. Nakayuko siya. Hindi ko masabi kung babae o lalaki, bata o matanda at ayokong alamin kasi hindi na siya gumagalaw kahit na hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya. Ramdam kong alam niyang andun ako. Ramdam kong ako ang hinihintay niya. Bumilis ang tibok ng puso ko, hindi basta kabalang. Parang pilit ng nilalamig ang bato ko kahit hindi naman ako pinagpapawisan. Parang may humihila sa akin para lumapit. Pero mas malakas yung boses sa loob ng utak ko na nagsasabing, "Huwag kang gagalaw." Tumalikod ako. Wala akong ibang sinabi, basta humakbang lang ako pabalik at paatras at saka ko narinig yung yabag. Isang hakbang, kasunod ng akin. Parang ginagaya ako, hindi mabilis pero sunod-sunod. Ramdam mo kung kailan sa titigil kasi titigil ka rin. Pero ang mas nakakabahala, hindi ko alam kung guni-guni lang ba o kung mas dumarami pa ang yabag habang naglalakad ako. Mabilis na ang lakad ko hanggang sa hindi ko na kaya. Tumakbo ako ng dire-diretso nang hindi na ako lumingon. Hindi ko na iniisip kung anong itsura niya, kung ano siya at kung may mukha ba o wala. Basta ang alam ko lang gusto kong makaalis sa kalyeng yun. Hanggang sa makita ko yung 7-Eleven sa kabilang kanto. Bukas pa, maliwanag at may mga tao sa loob. Doon ako dumiretso. Pagpasok ko agad akong umupo sa sulok malapit sa bintana. Hindi ako bumili ng kahit ano. Wala akong sinabi sa cashier. Hindi ko rin alam kung ilang minuto o oras akong nakatulala. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na ako babalik sa kalyeng yun pauwi ng gabing yun. Dadaan na lang ako sa ibang kalye. Longkat na kung longkat. At habang nakaupo ako roon sa ilalim ng puting ilaw sa gitna ng mga shelf na puno ng delata at noodles, pakiramdam ko kahit paano, ligtas ako. Pero kahit ganon, hindi ko maiwasang mapatingin paminsan-minsan sa labas ng salamin. Baka sakaling nandun pa rin siya, nakaharap, naghihintay. Sumunod na linggo, bigla akong nakatanggap ng text mula kay Joel. Walang context, walang follow-up, isang linya lang. May kailangang pag-usapan. Wala na akong inusisa. Nag-reply na lang ako ng saan at binigay niya ang location. Isang lumang karinderya malapit sa pier. Yung tipo ng karinderya na hindi mo papansinin kung hindi ka gutom o kung anong hindi mo talaga kailangan ng mapagtaguan. Pagdating ko roon, halos wala namang tao. Late na rin kasi at mukhang matagal nang hindi uso ang lugar na yon. Luma na ang mga signage, may kalawang sa mga rehas at yung kurtina ng pinto. Yung plastic na may guhit ng prutas, punit-punit na sa gilid. Pumasok ako at agad siyang nakita sa sulok. Tahimik na nakaupo. May hawak na puting tasa ng kapeng barako. Hindi na siya yung Joel na kilala ko. Payat na siya, talatang puyat. Namumugto ang mga mata pero hindi umiiyak.
Hindi rin siya mukhang gutom, iba yung hitsura niya. Parang may mabigat sa likod na hindi niya mailingon. Umupo ako sa tapat niya pero hindi siya agad nagsalita. Tinapik lang niya yung mesa, parang sinasabing, "Salamat sa pagpunta." Tapos tuloy lang sa paghigop ng kape. Wala akong tinanong, tahimik lang ako. May mga ganitong sandali talaga, yung ang presensya mo na lang ang hinihingi ng tao. Hanggang sa binitawan niya ang unang salita. Mahina, kalmado, pero parang hinihigop lahat ng lakas niya. Hindi ko agad naintindihan kaya tiningnan ko lang siya. Nakatitig siya sa tasa, hindi sa akin. Simula nung gabi na yon, hindi na sila umalis. Dugtong niya. Yun lang, walang dagdag at walang paliwanag, pero sapat na para maintindihan ko. Hindi ko na siya tinanong kung sino ang sila. Alam ko na, ramdam ko rin, sa sarili kong bahay, sa loob ng banyo, sa salamin, sa tunog ng kisame, sa oras ng paggising ko tuwing 3:30, sa humabol sa akin sa kanto. Pareho lang kami. Hindi man kami magkasabay, laging maglakad sa dilim. Pero pareho kaming sinusundan. Hanggang sa mapag-usapan namin noong gabi bago kami pumunta sa bahay ng lamay, kung saan dumaan muna kami sa dulo ng kalsada at nadaanan ang bahay ni Mang Celso. Yung barong-barong dati na ngayon ay may gate at CCTV. Matagal na siyang wala. Sabi ng mga kapitbahay simula nung lamay, hindi na raw siya lumalabas sa bahay. Pero sa CCTV ng mga anak niya, gabi-gabi nakikita siyang nasa labas, nakatayo lang. Sabi ni Joel ng mahina. Di ba? Biglaan din ang pagyaman niya. Sabi ko. Sumagot si Joel, pabulong. Baka parehong nilalang na kumuha sa lola. Baka mas matagal lang siyang hinintay. Biglang may sinabi si Joel sa akin. Simula nung gabi ng lamay, hindi na sila nawala. Yun lang. Walang paliwanag kung sino ang sila. At to be honest, hindi ko na kailangang tanungin. Pareho kaming alam kung sino. Tumingin siya sa akin at halos hindi niya ako matingnan ng diretso. Alam mo kung ano ang mali natin? Tanong niya. Hindi ako sumagot at may sinabi pa siya sa akin. Sabay tayong umalis sa lamay nang walang paalam na parang walang nangyari. Tahimik lang ako. Naalala ko ang matandang babae noong gabing yun. Ang sinabi niya na kung wala akong salang alay, ay dapat may iiwan ako. Pero umalis lang ako ng gabing yun. Walang kahit ano. Kaya nung sinabi ni Joel na baka kailangan naming bumalik, hindi ko kaagad tinanggihan. Hindi ito yung balik na parang naghahanap ka ng closure. Hindi rin ito yung tipo ng pagbisita na may dalang bulaklak o dasal. Wala nga akong dalang kahit ano nung gabi sa lamay na yun. Ako lang at yung damit ko. Sabi ni Joel, hindi ito tungkol sa mga alay, bro. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Baka nga hindi rin ito tungkol sa kanila. Baka tungkol to sa atin. Tinanong ko siya, saan ako babalik? Sabi niya, sa mismong bahay ng lamay ng lola. Sa upuang pinagkwentuhan natin kung saan tayo umalis. Hindi ko alam kung anong ini-expect ko. Hindi ko rin alam kung may mababago ba. Pero may parte sa akin na nagsasabing kailangan kong harapin yun. Hindi para magpaliwanag, hindi rin para makiusap, kundi para umamin. Umamin na kahit sandali lang akong nandoon, may iniwan akong hindi ko na binalikan. Walang ritual na ginawa, walang kandila, walang asin, walang garapon. Hindi po ito kwento ng mga albularyo. Ito, Sir Jupiter, kwento to ng taong hindi na matahimik. Nung araw na yun, huminga lang ako ng malalim at sabi ko kay Joel,
Sige, tara. Sir Jupiter, madaling araw na nang makarating kami ni Joel sa bahay. Tahimik ang paligid. Wala nang ilaw sa kalye. Walang dumadaan na tricycle. Walang tahol ng aso. Ang tanging tunog lang ay yung mahinang ugong ng kuryente mula sa poste. At yung sarili naming hakbang. Sarado na ang gate na may siwang sa gilid. Parang hindi sinadyang iwanang bukas ng kaunti. O baka sadyang ganun talaga. Hindi na kami nagtanong kung pwede pa bang pumasok. Basta tumulak lang si Joel ng kaunti sa gate. Tumunog yung kalawang. Parang tunog na hindi mo na dapat marinig sa oras na yon. Pumasok kami. Walang ilaw sa loob at wala ring kahit anong gumagalaw. Halatang walang tao at yung may-ari ng bahay. Pero naroon pa rin ang mga bakas, yung mga plastik na upuan na hindi nakatiklop. Yung mesa ng kape na may mantsa ng natuyong asukal at iniwang baso. At sa gilid, may mga upos pa ng kandila. Lahat parang huminto sa oras. Hindi na namin kailangan magsalita ni Joel dahil pareho naming alam kung saan uupo, kung saan haharap, at kung ano ang ginagawa namin doon. Wala akong dalang kahit ano, pero may dala si Joel. Hindi gamit kundi lakas ng loob. Sabi niya kasi minsan ang sapat na lang ay ang mismong pagbalik kahit wala kang alam kung may makikinig ba. Umupo siya at ako rin. Pareho kaming tumigil sandali. Tumingin lang kami sa mesa, sa paligid, sa mga upos ng kandila na parang may iniwang kwento na hindi natapos. Pareho kaming hindi nagsasalita. Hindi dahil wala kaming gustong sabihin, kundi dahil parang may nakikinig na sa paligid. Pagkatapos ng ilang minuto nagsimula na ang mga tunog. Una yung huni ng kuliglig. Mahina na parang alingaw-ngaw mula sa mga talahib sa likod ng bahay. Tapos kaluskos ng dahon. Parang may dumaan sa damuhan na hindi nagmamadali pero hindi rin nag-aatubili. At pagkatapos yung pinakaayaw kong marinig, tunog ng tsinelas. Yung uri ng tunog na alam mong hindi lang basta hakbang, kundi may bigat, may layunin, may direksyon, galing sa loob ng bahay. Papalapit. Hindi mabilis at hindi rin mabagal pero sapat ang agwat para maramdaman mong unti-unti kang nilalapitan. Hindi kami gumalaw ni Joel. Hindi rin kami nagkatinginan. Kasi pareho naming alam na kapag tumingin ka, baka may makita ka. At sa ganung katahimik na sandali, doon ko lang napansin kung gaano kabigat ang hangin. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa presensya. Para bang lahat ng hindi nasabi, lahat ng hindi tinapos nung gabing yun, ngayon lang muling bumalik. Hindi kami tumakbo at hindi kami nagsalita. Basta nanatili lang kami roon, nakaupo at tahimik. At habang naririnig pa rin namin ang mga yabag papalapit, may parte sa akin na nagtanong, ano ang alay na kailangan? Ilang saglit pa, sumulpot ang isang matanda. Yung matandang nagbigay sa akin ng babala. Maging si Joel ay nagulat sa pagsulpot nito. Matagal kong hinintay ang pagbabalik niyo. Alam kong hindi nila kayo titigilan na katulad ng ginawa nila sa kapatid kong si Melva. Yun ang eksaktong sinabi ng matanda. Naalala ko ang pangalan ng lolang nakaburol noon, Melva. Kailangan may gawin kayo bago kayo umalis. Gawin nyo habang hindi pa huli ang lahat. Heto, tanggapin nyo ito. Gagamitin nyo at humingi kayo ng tawad sa ginawa ninyong pagbunyag ng kwento sa gabi mismo ng lamay ni Melva. Inabot ng matanda sa amin ang isang garapon. May laman yon na ilang dahon at mga tela na kulay pula at itim. Ngayon din ay magbunot kayo ng isang hibla ng buhok ninyo at isilid sa garapon na ito. Sa narinig ay hindi na kami nagdalawang isip ni Joel na gawin ang utos ng matanda.
Inilagay namin sa garapon ang isang hibla ng buhok naming dalawa. Sinabihan kami ng matanda na tumungo sa likod bahay kung saan naroon ang isang mababa lang na puno ng balete. Noon lang namin yun napansin doon. Isinalaysay nito ang dapat naming gawin na noon naman daw ay hindi nagawa ni Melva. Pareho kaming nanlalamig ang mga kamay ni Joel. Hindi eksakto alam kung tama ba ang ginagawa namin ng mga oras na yon. Tahimik na ang paligid. Umalis na ang matanda, tanging kami na lang ni Joel ang naroon. Ilang sandali pa humangin ng malakas, malamig, ngunit may dalang kakaibang amoy. Noon ay kumilos na kami ni Joel. Sa ilalim ng punong balete ay inilapag namin ang garapon ayon sa utos ng matanda. May hawak na posporo si Joel at sinindihan niya yon at saka inihulog sa loob ng garapon na may lamang mga punit na tela at hibla ng buhok naming dalawa, saka mga tuyong dahon. Unti-unti ay lumaki ang apoy sa loob kaya naman nagsimulang magbasa si Joel. Hawak niya ang isang kapiraso ng papel na may nakasulat na Latin. Kasama yun sa galapong ibinigay ng matanda. Maging ako ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat. Hindi ko rin alam kung tama ba ang pagkakabigkas ni Joel sa mga salita. Pero sa bawat katagang binibitawan niya ay ramdam kong unti-unting nagiging magaan ang paligid. Ilang dampi pa ng malamig na hangin, mga ingay ng dahon ng balete na sinasayaw ng hangin habang patuloy sa pagbabasa si Joel. At sa eksaktong paghinto niya ay nahinto lahat. Nawala ang kakaibang amoy. Nawala ang malamig na hangin na parabang palaging nakayakap sa amin. Pinakiramdaman pa namin ng ilang minuto pero wala na. Hindi na kailangang dagdagan pa. Tumayo lang kami. Walang usapan, walang tinginan. Basta parang sabay naming naramdaman na sapat na yun. Na kung may mali man noon, kahit papaano, may naibalik ngayong gabi. Tapos bigla na lang namatay ang apoy sa loob ng garapon. Wala kaming sinabi ni Joel, naglakad na kami paalis. Walang lingunan at walang paliwanag, pero sa bawat hakbang parang may nababawas. Para lang talagang biglaan na gumaan ng dibdib ko na parang may iniwan kami rito sa lugar na ito. At sa unang pagkakataon, maayos na ang pakiramdam ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung tinanggap nila. Pero mula noon, wala nang ilaw na nagpe-flicker sa bahay. Wala na ring yabag sa hagdan. At sa tuwing nagigising ako sa madaling araw, hindi na sa 3:30. At pag tumingin ako sa salamin, ako na lang talaga ang nandun. Wala nang ibang pakiramdam ay ibang presensyang nakamasid. Pero si Joel, hindi ko na nakausap pa. Sabi niya sa huling message, "Ayoko na bro, sapat na yung isang gabing yun, ako na lang." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, pero mula noon hindi ko na siya nakausap ulit. May nagsabing nakita raw siya minsang may bitbit na maliit na garapon. Parang laging may binabantayan. Hindi ko alam kung pinatawad na kami ng nilalang o kung may isa lang talaga sa amin ang kailangang maiwan. Sir Jupiter, sa ganitong mga kwento, wala namang malinaw na sagot. Pero minsan kailangan mo pa ring magtanong. Kayo ba? Kung kayo ang pinili, babalik pa ba kayo? O iiwan nyo na lang ang isa't isa sa dilim? Hanggang dito na lang muna, Sir Jupiter. Sana ay tahimik rin ang gabi nyo. Joni.